All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh. Isip lang to par. What? Kalmahan nyo lang. Kaya niya solo. Sir, shit kasi ako may... Di ba pag sa SBD dalawa ito? Diba sabi sa'yo naging alaan siya nagigit? Eh kasi, mali kayo. Mali nga kasi kami. Eh kasi ganito yan. O, ganito yan. O, tingnan nyo. Ito kasi yan. Watch closely. No, 1, 2, 3, 4. Ayaw. Musog. Musog ba? Musog. Pre. Nakita Eh, dalawa naman kami dito. Hindi ka lang. Ito nga, nakakapit na ako. 170 pa yung nakalagay ito sa combo rack. Hindi, kasi mali kayo eh. Mali nga kasi ka. Duruan kaya natin. Gugulat ka mo ng tigas na. Nai-stock siya. Lagay ng lube. Kami na naman. Oh, pero. Diba? Nakabelt pa ako ah. Mga weak ba kayo? Ano kasi yan, pre? Pre. Kaya mo yan, sige. Lagay pa yun ang ano. Chok pa yan. Bakit ganun? Anong diskarte dito, par? Diskarte dyan, pre. Magpatulong ka na. Hindi ka, ayaw yan. Kala mo, ano ah? Sige, kaya mo yan. Tingnan mo. Bababa yan. Gago ka. Oh! Basic, pare! Dahan-dahan mo, kadyat-kadyatin lang. Ganun-ganun mo. Nawara. Ganun-ganun mo. Oo. Ganun naman, par. Ang gagawin niya, di ba? Huwag mong itipot ka siya mag-minute na start. Oo. Tama. Ganyan, o. Naudasin ko, wait lang. Kasi pre, isipin mo, medium na, nagaganyan ka na eh. Sabi mo sa small. Kailangan mo lang, tsaka sa tendency, madulas talaga. Madulas. Gets. Diba? Sige. Bayan mo tayo, upo mo tayo. Hindi ako RPE. RPE ano yun, per? Ito, matanggal. Well, siguro mga 8. RPE 8. Rating mo dito sa... Rating kasi first time ko na Ikaw muna. Sa akin wala yung difference. Ano sa amin, slight. Hindi naman sa ano ah. Pero yung ano kasi, parang yung pag-akyat mo sa hole, parang may slight tulong siya. Oo. Pero hindi naman siya magic. Hindi siya magic. Kung hindi mo talaga... Kung mahina ka talaga, oo. Yun yung point. Hindi siya daya. Sabi ko sa'yo. Ha? Hindi siya daya. Sabi naman. Yan kasi ano, tingnan nyo. Ganon. Anong rating mo muna? Rating ko? Siguro in terms of, hindi siya kasi yung yung nakasanayan nating sleeves na compress. Hindi talaga kasi madali nga siya isuot eh. Oh. Tapos madali yung isuot kasi sa SBD ko. Ang ano nga lang, yung parang parang ano mo pag may brace ka, parang may brace na medyo malambot na gano'n. Na slight ano lang naman din, slight tulong lang naman siya. Slight lang. Hindi siya yung talagang life-changing. Hindi. Huwag kayo manilala sa ganun. May tulong siya, siguro mag-a-add ng at least 5 kg, 5 to 10. 5 to 10. Pero parang add kasi, mayroon siyang slight push eh. Oo. Sa bottom eh. Makakamdaman mo siya. Yung rebound na tinatawag, meron. Ang alam ko, ito at sa yung inzer or any stiff ata magkakaparehas lang. If not the same at all. Pero close to na yung materials nila. Siguro kapag maarte kayo, yung laging gusto mong comfort, huwag kayong bumili nito. Huwag kayong stiff. Huwag kayong bumili nito. Pero, ang ganda. Uy, props sa One Minute ang ganda ng naka-emboss. Ito mo. Emboss yung ano. Emboss yung ano nila. Yung print. Which is good. Pero yun nga, kung gusto nyo talagang ma-maximize siguro yung squat nyo talaga,
Bumili kayo ng mga stiff na... Stiff. Try nyo yung stiff. Pero kung maarte kayo, huwag na kayo bumili. Wag normal na knee sleeves sa akin. Pero at the end of the day, kung mahina kayo, mahina kayo. Talaga. Kung malakas kayo. Yun lang naman yun. Siguro ano na lang tayo yun, placebo. Placebo effect sa siguro. Mental stuff. Kasi may ano pa rin yung pagbubuhat. Mental pa rin yan eh. Eto, nakakatulong lang siya. May slight pero hindi siya, alam mo, Hindi totally out 1 to 10. 1 to 10. Comfortability. Comfortability para sa akin kasi sanay ako sa knee sleeves ko na na masikip talaga. Parang mas masikip pa sa akin yung SBD since small siya. So, comfortability, 10 would be comfortable, ganun. Siguro mga, para sa akin nasa 8 to 9. Kasi hindi talaga siya sobrang sikip. Hindi naman siya sobrang sikip. Ang hindrance lang sa kanya is yung tutuwid ka kasi nga stiff. I mean, tutuwid ka. Nasuot ko agad. Diba? Nasuot ka ng maayos. Diba? Mas madali siyang isuot kaysa tanggal. Kasi tanggalid. Comfortability, tapos yung mismong performance. 9, no? Same lang kami na rating eh. Hindi siya perfect kasi meron pa rin, pag hindi, awkward din nandito, yung lukot nandito. Kasi lulukot siya, hindi katulad ng ibang nisib na aayon sa build mo. Kasi lulukot talaga siya, since stiff siya. So yun yung tumutulong sa'yo. Kaya medyo alanganin ako sa mga hindi nakaka-hit ng depth dyan. Baka hindi, baka lalo tumaas. Wala tumaas yung depth. Mataas na nga, mataas. Ay naman. Lang yata. Hindi ko na. Sige na. Yun guys. Overall, dahil ikaw, 9 ka rin. 9 din, no? Same lang tayo naman. Ang malaking question na lang dito, yung longevity ng material, since 4,500 siya, compared with around 8 to, sa'yo magkano yung rigor? 7? 7 to 10. Rigor Mortis, 7 to 10 yung range ng range na stiff, nasa 7 to 10K. So, let's see kung tatagal ba talaga siya. Siguro kung heavy, low, depende sa inyo. Para sa akin kasi kung normal na leg day o like volume work, pipiliin ko pa rin yung SBD. Kahit ako eh. Kasi yung ang compression niya siguro, SBD in terms of volume work, pero kung heavy, like heavy singles, doubles, triples, ito. Stiff up. Good job. Hindi ko siya marirecommend na araw-arawin sa open. Hindi talaga. Maganda yung alam mo yung feel, parang hindi ka na inibago. Pero play around pa rin sa, kunwari, may isa pa kayo, sa classic, hindi, play around. Hindi rin talaga siya sa open, no? Ayan, mga tagad. Hindi ba? May last set ka ba? Wala na. Ay, back off ako. Back off set na. Hindi bumagal ako, pero like sa Congate sa tal. Just take your breath away. I don't mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides the mind to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Coming down, one love, two mouths, one love, one house. No shirt, no blouse, just us, you find out. Nothing that we don't wanna tell you about, no, no, no. Cause it's too cold.
So, ayun na nga. Mic check 1, 2. So, dapat ibebenta ko na tong mic ko eh. Pero, meron na akong nakitang pagkukulang ko. Is, una sa lahat, since hindi to siya, actually meron nga akong vlog na I doubt kung i-release ko pa. Pangit ng audio niya, promise. Kahit in-AI ko na. Kung nakita ko, hindi ko pa panoorin ko na pakinggan. Feeling ko di ko na-upload yun. Ganda pa naman nun. Siguro i-remake na lang namin Stephen. Madami kami magandang napag-usapan doon. Ang kaso nga lang, medyo sabog yung mic. So hopefully, ngayon, pag ko magsalita na ito, isa-sound check ko muna to para sure talaga. Then kapag magbubata sa taas mamaya, isa-sound check ko ulit para sure talaga. So ang mali ko is since, di ba, mura nga lang tong mic. So medyo low quality siya. Dapat pala, kasi ako recommended sa YouTube na ima-manual settings mo yung sound settings ng Canon M50. Tapos ibababa mo sa pinaka-todo para wala siyang makuhang background noise or something. Eh, ang kaso nga lang, so pag binaba ko yun, ihina naman yung sagap niya. So yung boses ko, ihina din yung sagap niya. Tinaasan ko, ginawa ko na siyang automatic. So ang gagawin ko, tinry ko naman na to last time. Ang gagawin ko, once na bago siya i-render, AI, yung Premiere, ginagamit ko yung Premiere enhance voice sa Premiere. Nag-subscribe na ako. May free trial yun per month. Pero pwede ka naman mag-free everyday kaso alam may limit lang. So naka-auto to. So ang tendency nito medyo malakas talaga siya. Sayang nga eh. So sana yung upload. Siguro i-upload ko na lang yung mga buhat tapos lagyan ko na lang background music. Sayang talaga, man. Sayang. Ayun, gagawin ko na lang siguro. So, itong vlog na to, before na ito magsalita, yun yung clip na yun. Or after, depende na lang. Basta may kita niyo yung clip na medyo puro music lang. Pangit kasi talaga, man eh. Ang pangit talaga, promise, kahit in-AI enhancer ko na siya, in-enhance ko na yung voice niya, pangit pa rin talaga eh. So, yun lang, men. Today's training session, 3rd day of training this week, 2nd week ng strength block namin. So, meron tayong post SSB triples ng 1 set na may RPE 7. So, hahanapin ko pa yung RPE 7 na triples ko mamaya. Di ko wala akong ID. Shoutout nga pala sa Cargador Apparel. Men, shoutout sa'yo, men. Binigyan ako ng owner ng Cargador Apparel. Lalagay ko na lang yung Instagram niya dito. I-follow niyo siya. Umorder kayo sa Shopee niya. Shoutout sa'yo, men. And yung mga dumayo ng taga San Maria, Santa Maria, Bulacan. Kaya nyo na kayo kung sino kayo. Shoutout sa inyo, men. Alam ko, babalik yun sila kasi isa sa kanila, si Angelo, kukumpete, naka-equip yun. So, sa kanila, ang main reason kung bakit may dumadayo sa RPE kahit medyo malayo sa kanila is sa Pilipinas kasi bilang lang ang gym na may calibrated tapos medyo malalayo-layo. So, sa area nila, wala talagang calibrated plates sa yung mga gym pa doon. Is bawal magbagsak pag dead. That's the reality of gym dito sa Pilipinas. Highly advisable kapag pag malapit na yung competition talaga, as much as possible, mag-training na kayo ng calibrated kasi ang tendency niyan, kapag di kayo nag-train ng calibrated, then pagdating nyo sa meet, maninibago talaga kayo sa bigat. As in, tried and tested. Nakailang meets na rin ako. First meet ko, nabamot ako dahil dun. Kasi yung iniisip kong numbers na nahihit ko sa gym nang hindi ka calibrated plates, pagdating mo dun ng calibrated ka, bababa. Nako po. First meet ko, nabamot ako. For those who don't know, check nyo, men. Link on the description box siguro. O tama, link ko na lang yung video. Yung first meet ko na nabamot ako. Pero yun nga, as well as possible, mag-train ako ng calibrated. This Saturday, may dadayo din ata ulit. O tama. Yung team ng Kilo-Kilas, team hybrid, shoutout sa inyo. Kita-kit sa Saturday. And bukas na pala, Friday ngayon. Bukas sila dahil umaga. Paubos na rin itong Total War na to, by the way. Nabili ko to kay Boss Kanky. Animutan ko yung page niya. So, meron pa sila. Kasi ang nangyari dito is mura lang, half the price. More than half actually, 700 pesos. Ang downside lang nito is clamp na siya, so namuna siya. Pero yung effect niya sa katawan, same pa rin. Pero ang pinaka na bazin ko, pagkapait na siya, siguro feeling ko matagal na rin. Pero hindi pa naman siya expired. Sana meron pa para makabili ulit ako. Kasi 700 lang eh. Pero kung wala, bili na lang tayo ng Total War na hindi clamp.
yung fresh din, creatine, monohydrate. Yung creatine, dry scoop ko lagi. So, wala naman siyang lasa. Ito, nung una, tinitimpla ko pa. Kaya tamad na ako mag-ano. Inimpia, dry scoop ko lang. Turo kalahati lang, di naman tayo mag-heavy lang. SSB lang naman. Pero, sobrang taas na ng caffeine tolerance ko, men. Itong 1 scoop nito is 250 milligrams. Alos walang epekto. I mean, may epekto siya, pero hindi siya yung talagang, alam mo yun, sobrang taas ng caffeine tolerance ko. Taas ng, I mean, yung mga gantong pre-workout, isang scoop walang epekto. Siguro 1.5 or 2 scoop. Nandun talaga. I mean, may epekto siya, pero hindi siya yung, alam mo yung epekto na kahit kalahating scoop pa lang, nararamdaman mo yung tingling sensation, bumubuka na yung mata mo. Ngayon, wala eh. Kumbaga, sobrang baba na siya. Yung 250 milligrams na caffeine para sa isang katulad ko na sobrang taas ng caffeine tolerance is halos wala na lang sa akin. Mukhang na-discover ko na kung ano talagang mali ko. Una sa lahat, mali yung wire ko. Tapos pangalawa, mali yung pinagsaksakan ko. Pero yung pa-sound check 1, 2, feeling ko ito na yun. Kasi, kaya ako nagaganit. I mean, kaya ako tinitest kasi, kaya ako nagdududa pala. Kasi ang dami kong pinanood nito ng review, men, bago ko to pinili. Goods naman yung quality. Pero ngayon, check, sound check. Sana wala na yung unnecessary noise. I-check natin yan. Sound check 1, 2, 1, 2, 3.